Mga kababayan nating seniors, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong Hunyo 2026. Marami sa inyo ang naghihintay ng inyong SSS o GSIS pensyon ngayong buwan at may mga bagong impormasyon na dapat ninyong malaman bago pa man dumating ang araw ng payout. Hindi ito biro. Hindi ito tsismis. Ito ay mga opisyal na pagbabago na maaaring makaapekto kung kailan at magkano ang inyong matatanggap. Ngayon, kung kayo ay miyembro ng SSS o GSIS o kung kayo ay asawa, anak o apo ng isang retirado, ang video na ito ay para sa inyo. Narinig na namin ang mga tanong ninyo. Kailan ba darating ang aking pensyon? Bakit kulang ang aking natanggap? May pagbabago ba sa schedule ngayong Hunyo? Sasagot tayo sa lahat ng iyan ngayon ng simple, ng malinaw, tulad ng usapan ng magkaibigan. At bago pa natin simulan, kung ito ang unang beses ninyong manood sa aming channel dito sa SSS Pension Hub, maaari ninyong pindutin ang subscribe button. Marami kaming mga kapwa seniors na natutulong sa bawat isa rito. Sige, magsimula na tayo. Mga mahal kong seniors, tuwing may pista opisyal o holiday na nahuhulog sa loob ng isang buwan ng payout, ang SSS at GSIS ay kailangang mag-adjust ng kanilang release schedule. Ngayong Hunyo 2026, mayroon tayong ilang mahalagang petsa na dapat ninyong ilagay sa inyong isipan. Ang Hunyo 12, ang ating araw ng kalayaan, ay isang pambansang holiday. Ibig sabihin nito, ang mga bangko, SSS branches at GSIS offices ay sarado sa araw na iyon. Ang epekto nito ay simple. Kung ang inyong normal na payout date ay nahuhulog malapit sa Hunyo 12, posibleng ilipat ito ng SSS o GSIS, maaaring mas maaga o mas huli. Sa nakaraang mga taon, ang SSS ay nagpalabas na ng kanilang pensyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan kapag may holiday na humaharang. Ito ay tinatawag ng ilan na early release. Hindi ito palaging nangyayari, pero kapag nangyari, kailangan ninyong maging handa. Halimbawa, kung ang inyong regular na pension date ay Hunyo 12 o 13, ang inyong pera ay maaaring makredit na noong Hunyo 11 o kahit Hunyo 10. Para sa mga nag-ATM or digital banking, makikita ninyo ang deposito bago pa man kayo pumunta sa bangko. Kaya naman, huwag kayong mag-alala ng maaga, suriin lamang ang inyong account araw-araw malapit sa inyong expected date. Ngayon, pag-usapan natin ang pera dahil iyan ang pinaka-importante sa ating lahat. Para sa mga SSS pensioners, ang pinakamababang monthly pension ngayon ay nagmumula sa 1,000 piso hanggang 2,400 piso, depende sa inyong bilang ng contributions. Pero para sa marami sa inyo na may matagal ng contributions, ang average na pension ay nasa pagitan ng 5,000 piso at 12,000 piso bawat buwan. Kung kayo ay nag-retire na may 120 contributions o higit pa, at ang inyong average monthly salary credit ay nasa 15,000 piso, ang inyong pensyon ay maaaring umabot ng 7,000 piso hanggang 9,000 piso bawat buwan. Hindi malaki, alam natin, pero kung maidagdag pa ang inyong ika-13 month pensyon na karaniwang inilalabas tuwing Setyembre o Oktubre, malaki ang naiaambag nito sa inyong taon. Para sa mga GSIS pensioners naman, mas mataas ang karaniwang pensyon. Maaaring umabot ng 15,000 piso hanggang 30,000 piso bawat buwan para sa mga dating government employees na matagal nang naglilingkod. Ang Basic Monthly Pension o BMP ng GSIS ay kinakalkula batay sa inyong average monthly compensation at bilang ng years of service. Kung kayo ay nagtrabaho sa gobyerno ng 20 taon o higit pa, malamang na malaki ang inyong makukuha. Ito ang tanong na lagi kong naririnig. Paano ko malalaman kung kailan talaga darating ang aking pensyon? Mayroon tayong ilang paraan, mga kababayan. Una, ang pinakamadali, kung kayo ay SSS member, mag-login kayo sa inyong MyTulDok SSS account online o sa SSS mobile app.
Doon makikita ninyo ang inyong contribution history, loan balance, at ang mga detalye ng inyong pensyon. Para sa GSIS, gamitin ang inyong GSIS eCard Plus. Ang card na ito ay gumagana parang ATM at direktang nare-reload ng inyong pension tuwing araw ng payout. Kung hindi pa kayo nakapag-activate ng inyong e-card, pumunta na kayo sa pinakamalapit na GSIS office or service center. Huwag palampasin ito dahil ang ilang pensioners ay hindi nakakatanggap ng kanilang pera ng maayos dahil lamang sa hindi na-activate na card. At kung ayaw ninyong gumamit ng technology, okay lang iyan. Magtanong kayo sa inyong lokal na SSS o GSIS branch. Sila ay may obligasyong sagutin ang inyong mga katanungan. Magdala kayo ng valid ID at ang inyong pension papers kapag pumunta para mabilis ang proseso. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan, ang tinatawag na mga deductions o bawas sa inyong pensyon. Marami sa ating mga seniors ang nagtataka kung bakit kulang ang kanilang natanggap na pensyon. Ang sagot ay madalas nasa 3 dahilan. Una, ang SSS loan deductions. Kung kayo ay may natitirang balance sa inyong SSS salary loan o calamity loan, automatikong binabawasan ito sa inyong monthly pension. Halimbawa, kung ang inyong pension ay 8,000 piso pero may 1,500 piso kayong monthly amortization sa loan, tatanggap kayo ng 6,500 piso lamang. Suriin ninyo ang inyong loan balance at alamin kung kailan ito mababayaran ng buo. Pangalawa, ang PhilHealth Premium. Para sa ilang pensioners, ang PhilHealth contribution ay automatikong binabawas sa pension. Kahit maliit, mga 100 piso hanggang 200 piso, nakakaapekto pa rin ito sa inyong net na matanggap. Pangatlo, ang overpayment recovery. Kung sa nakaraan ay nakatanggap kayo ng mas malaki kaysa sa dapat, halimbawa dahil sa administrative error, maaari itong bawasan ng SSS o GSIS sa inyong susunod na mga pensyon. Kung hindi kayo sigurado kung bakit kulang ang inyong pensyon, huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS o GSIS branch. Mga kaibigan, nais ko ring ibahagi ang ilang praktikal na payo para mapakinabangan ninyo ang bawat pisong pensyon na inyong tinatanggap. Hindi tayo nagsasalita ng malalaking bagay dito. Simpleng hakbang lang, pero malaki ang epekto. Una, kung mayroon kayong pagkakataon na ipagpaliban ang inyong retirement ng 1 o 2 taon pa, halimbawa, kung kayo ay 6 na po pa lang at hindi pa kailangan agad ang pera, malaki ang magiging dagdag sa inyong monthly pension. Sa SSS, ang inyong pension amount ay mas tumataas habang tumatagal ang inyong contributions. Pangalawa, alamin kung kayo ay qualified sa dependents pension. Kung mayroon kayong mga minor children or disabled children, maaari kayong makatanggap ng dagdag na 10% ng inyong basic pension para sa bawat dependent hanggang 3 dependent lamang. Iyan ay posibleng dagdag na 500 piso hanggang 1,500 piso bawat buwan. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong records sa SSS o GSIS, lalo na ang inyong address, contact number, at beneficiaries. Maraming benepisyo ang hindi naaabot ng mga nararapat dahil hindi updated ang kanilang impormasyon. Mga kababayan, bago tayo magpaalam ngayong araw na ito, nais ko lang ipaalala sa inyo na ang inyong pensyon, malaki man o maliit, ay bunga ng inyong mga taon ng pagsusumikap at pagtatrabaho. Karapat-dapat kayo ng bawat sentimo nito. Huwag kayong mahiyang itanong, huwag kayong mag-aatubiling humingi ng tulong, at huwag hayaang mawala ang kahit 1 pisong nararapat sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo ngayon, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga seniors na maaaring hindi pa nakakakita nito. At kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng ganitong mga update tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo ng ating gobyerno, isubscribe na kayo sa SSS Pension Hub. Maraming nagagawa ang simpleng pindot na iyon para makatulong sa mas maraming seniors. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo lagi at naway lagi kayong nasa mabuting kalusugan.
Mahal namin kayo mga kababayan.